Akalain nyo ba na itong melt in your mouth at napakasarap na braso de Mercedes na ito ay niluto lang sa kawali? Yes, true at correct mga mare. Kaya for today's video ay gagawin natin ito step by step. So first step ay i-ready muna natin ang mga gagamitin natin na pan. Gamit ako dito ng bandihado na stainless na kakasya sa paglulutuan ko. Pinahiran ko lang ito ng margarine. Pwede din namang oil kung wala kayong margarine. Saka ko sinapin na ng brown paper. Pwede rin kayong gumamit ng Manila paper pero mas maganda pa rin ang parchment paper. So ganun din itong custard molder. Pinahiran at nilagyan ko din ng cupcake liners para hindi dumikit pag tinanggalan natin itong ating mga braso de Mercedes. So pagdating po sa mga pan na pwede nyo gamitin ay hanap na lang po kayo sa kusina nyo ng any aluminum or stainless na molders na kakasya sa kawali or kaldero na paglulutuan nyo. Basta hindi po siya malulusaw sa init. So pwede na po yan. And then para po sa ating meringue ay gagamit ako dito ng 7 egg whites. So dapat po yung egg whites nyo ay hindi po siya nahaluan ng egg yolk or kahit patak ng tubig or ng oil. And then itong ating 7 egg yolk ay itatabi muna natin ito para sa palaman mamaya. So gagamit din tayo dito ng 1 cup ng white granulated sugar. So i-hand mixer lang po natin ito. I-mixer natin ito hanggang sa ito po ay mag-bubbles. Approximately kahit mga 30 seconds. So, i-mixer nyo po siya at kapag ganito na ang kanyang itsura ay pwede nyo na pong ilagay ang inyong cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar ay pwede kayong gumamit dito ng suka or vinegar, 1 teaspoon lang. Pwede rin kayong gumamit ng kahit na anong maasim or kahit anong asin kagaya ng dayap, ng lemon, calamansi, pwede rin naman. And then, gradually na po natin ilalagay itong ating 1 cup ng white granulated sugar. At this point, mga mare, dapat mabilis na po ang speed ng setting ng mixer nyo. At kapag nabuhos na nga natin lahat ng ating 1 cup sugar, ay i-mix lang natin ito ng hanggang sa makuha natin ang magandang tayo ng ating meringue. So, kagaya po nito. So, dapat po ganito ang consistency ng inyong meringue. So, ito pwede na po ito. Ililipat natin ito sa ating pan na gagamitin. So, ilagay na natin ito sa ating rectangular pan. Hindi po natin ito uubusin mga mare dahil magtitira po tayo para sa ating 3 maliliit na molders. Siksikin lang po natin ito ng pantay. Kalat natin ito ng ganito. And then lalagyan natin ito ng design syempre. Ganun ang braso de Mercedes, diba? Gagamit ako dito ng suklay ng cake. Kung wala po kayong ganitong suklay ng cake, pwede po kayong gumamit ng literal na suklay. Basta malinis lang siya or hindi pa nagagamit. Or pwede rin po kayong gumamit ng tinidor na pang design. So itabi muna po natin ito at lalagyan na natin itong ating 3 custard molder. At gagamit tayo dito ng piping bag. Kung wala po kayong piping bag, pwede po kayong gumamit ng plastic na 8x11. Okay, sa paglalagay naman po nito ay maglalagay tayo ng space sa gitna para sa ilalagay nating palaman mamaya. And then next step naman ay i-bake na po natin ito. So, gumamit ako ng steamer pero wala po itong tubig sa ilalim, mga mare. So, pinainit ko ito ng mga 1 minuto lang. Ito lang yung ginamit ko kasi medyo mataas siya. At least hindi po siya masyadong dikit sa surface ng kawali para hindi po masunog yung ilalim ng ating braso de Mercedes. So, since wala po akong ganitong kalaking takip, para dito ay tinakpan ko lang po ito ng ganitong baking sheet para hindi sumingaw yung init. So, i-bake natin ito ng mga 1 oras. And then, after 1 hour, ito na po yung ating meringue. So, okay lang po kung hindi ganito yung kulay. Okay lang po na kahit puting-puti. Basta importante ay luto na siya. Na kapag hinawakan nyo po siya ay hindi na po siya didikit sa inyong mga kamay. Luto na yan. So, patay na po natin ang apoy at itabi muna natin ito dahil lulutuin naman natin ngayon ang palaman. Sa isang medyo makapal na kaldero, kaserola or kawali, ay gagamitin na natin itong ating 7 egg yolk kanina. Maglalagay ako dito ng kalahating lata ng condensed milk. Any brand po pwede. Kung ayaw nyo po na masyadong matamis, bawasan nyo na lang po yung condensed milk na ilalagay nyo po dito. Sa pagluluto po ng ating palaman ay pwede nyo pong gawin yung tinatawag na double boiler. Halimbawa, ito yung kaserola na may lamang tubig. Tapos ipapato nyo lang po ito. Saka nyo po siya hahaluin. Siyempre, pwede nyo rin po itong lutuin ng direkta sa apoy. Basta medyo makapal lang po yung kawali nyo. So, dapat po mahina lang po talaga yung apoy and continuous lang po yung paghahalo nito mga mare. Hanggang sa ma-achieve natin yung ganitong consistency ng kanyang palaman. So, pag ganito na nga po, ilalagay na natin itong 1 tablespoon ng ating butter.
So, pwede kayong magdagdag kung gusto nyo na buttery talaga ang inyong palaman. Pwede rin kayo gumamit dito ng margarine. So, antayin lang po natin ito na matunaw yung butter. So, medyo matagal lang matunaw kasi nga po medyo mahina lang talaga ang apoy natin. Kasi iniiwasan po natin na masunog yung ilalim. Dry na dry yung ating palaman kapag malakas yung apoy. So, gradually lang po natin itong lulutuin. So, kapag tunaw na po yung margarine o yung butter natin, pwede na po natin itong hanguin. And right away, agad-agad, pwede nyo na po itong ipalaman sa inyong niluto sa kawali na meringue. So, ngayon naman po ay magpapalaman na po tayo. Nagamit lang po ako dito ng tela or katsa. Maglalagay lang po ako dito ng powdered sugar. So, kung wala po kayong powdered sugar, pwede rin naman po sigurong konting harina or gaw-gaw para lang hindi talaga siya dumikit. So, and then, itataob na po natin dito yung niluto natin na meringue. Okay lang naman po kung ganito, hindi perfect yung gilid, no? Dahil talagang dumidikit talaga yung papel. Okay lang yan. Importante po buo po siya. Kasi mamaya magiging perfect na rin po yan kapag niroll na po natin. Ito pong niluto natin na meringue ay medyo makapal. Supposed to be po dapat medyo manipis lang po ito para hindi tayo mahirapang mag-roll. Gagawa na lang natin ito ng paraan para ma-roll natin siya ng maayos. Ganito lang po ako nagpapalaman ng braso de Mercedes. So magtitira lang po tayo dito ng konti para sa tatlong maliliit na molders natin. So i-roll natin ito ng ganito. So kaya mas maganda po kapag tela po yung ginagamit sa pag-roll. Kasi parang natatansya nyo po yung pagmaniobra ng pag-roll. Medyo madulas po kasi yung papel. So, and then, itabi muna natin ito para mag-set po siya at dumikit po siya ng maayos. So, habang sineset po natin ito, ay lalagyan na rin natin ng palaman yung tatlong hiwalay natin na molders. So, ito po yung purpose ng butas sa gitna. Para dito po natin ilalagay yung palaman ng braso de Mercedes. And then, ilalagay ko lang po siya dito. And then, konting sprinkle ng powdered sugar. For design lang naman. And then, eto na nga po. Naset na rin yung ating niroll kanina. O, diba? So, importante na naman po talaga ma-roll siya ng maayos. Tanggalin po natin yung mga dulo-dulo. And then, ililipat po natin ito sa half-roll clamshell natin na cake container. O, diba? Saktong-sakto siya dyan. At syempre, titikman natin at titingnan natin yung itsura ng ating braso de Mercedes na niluto sa kawali. At ito na nga yung ating braso de Mercedes cake. O diba ang sarap tingnan? Talagang masarap naman po talaga siya. O kaya mga mare, try nyo na rin pong magluto ng braso de Mercedes. Makakagawa rin pala po tayo ng ganito kasarap na braso de Mercedes kahit wala tayong oven sa bahay. Kaya pag may birthday sa inyong pamilya or New Year or Christmas, pwede na po kayong gumawa ng braso de Mercedes. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking recipe for today. Paki-like naman dyan at paki-follow na rin po. Thank you for watching. Bye!